Lumipas pa ang ilang mga araw, abala pa rin ako sa mga dapat kong gawin sa paaralan. Araw-araw ay nag-iensayo kami ni Harvey para sa pagdating ng pageant at ganun din sila, Sale at Misty. Hanggang ngayon walang pagbabago, hindi pa rin ako pinapansin ni Misty at tuluyan na itong hindi sumama kina Jade at B. Pero ayos na rin dahil nakikita ko ang saya at ngiti niya kapag kasama niya si Sale. Habang patagal ng patagal, din ay nahahalata kong nagiging komportable na si Sale sa kanya. Ay nga, focus, ayusin mo ang lakad mo, paalala sa akin ni B. Siya kasi nag-iinsay sa akin, hindi naman siya sumasali sa mga pageant, pero bihasa siya dahil isang beauty queen ang kanyang ina. Namana naman niya ang kagandahan nito. Paano ba kasi, kahit naman may heels ako, ay mukha pa rin akong bata. Ang hirap maglakad B, pagrereklamo ko. Napakamot na lang ito sa kanyang ulo. Hindi ko kasi talaga alam kung ano at kung paano ito gawin ng tama. Ilang beses na rin akong natapilok at mabuti na lang ay nasasalo ako ni Harvey. Speaking of Harvey, hindi naman siya nahihirapan. Kailangan niya lang maglakad ng normal. Dahil kahit maglakad lang siya ay may dating pa rin siya. Napakalakas ng aura niya. Kahit pa hindi siya masyadong mag-effort, ay napakalakas pa rin ang dating niya sa mga tao. Minsan nga ay may mga babaeng nanonood sa amin kapag nag-iensayo kami at tinitilan siya, samantalang ako pinagtatawanan. Ganito, gayahin mo ako Anya, saad nito sa akin at naglalakad siya na parang isang reyna. Kahit wala siyang suot na sapatos ay napakaganda ng mga galaw at paglakad niya. Sabay pa ng napakagandang mukha niya. Napanguso na lang ako at sinubukang gayahin ang mga ginagawa niya. Noong una ay nahihirapan pa ako, ngunit dahil sa pagtuturo at pagtulong sa akin ni V, ay unti-unti kong nakuha ko na kung paano ang tamang lakad. Nakita ko naman kung paano ako suportahan ni Harvey. Mas masaya pa siya sa akin nang makuha ko ang tamang paglakad. Ngayon Anya, you should practice your facial expression. Athena is goddess of wisdom and war. Dapat first ang facial expression mo. Parang awa mo na, iwasan mo ang maging cute. Sad sa akin ni V. At dahilan para matawa ko. Sabi na, napatunayan ko na ang pagiging cute ko. Paano ba ganito? Tanong ko sa kanya at iniba ang facial expression ko. Ginawa ko itong seryoso at nakakaakit. Yan, perfect. Sabi naman ni V na agad na ikinamula ng pisngi ko. It's an honor to be complimented, my UB. Ikaw ba naman ay purihin ng babaeng napakaganda? Ay hindi ka ba kikiligin? Siyempre ako, kinikilig ako. I'm proud that all my friends are naturally beautiful. May mga problema lang sa utak. Hoy, ikaw lapit. Pagtawag naman ni B kay Harvey. Na kanina pa kami pinapanood. Lumapit naman ito agad. Pakiramdam ko ay takot si Harvey kay V dahil sa pagiging sunod-sunuran nito. Nakakatawa namang isipin. Kayong dalawa lumakad kayo ng sabay. Katulad ng kahapon, lakad ng sabay and you, Harvey, softly. Put your hands on Anya's waist and both of you will serve a first look. Utos pa sa amin ni V. Isa pa itong si V kahit kailan talaga ay pinahihirapan ako. Alam naman niya na nailang ako kay Harvey. May paghawak pa ng bewang na nalalaman. Itong si Harvey naman, enjoy na enjoy. Nagkukuwari pa minsan na nagkakamali pa lang, maulit ang paglakad. Huminga muna ako ng malalim, pagod na pagod ako at ang sakit ng binti ko. Halos ilang oras na akong nakatayo rito at suot-suot ko pa itong sapatos na ito. Tumingin naman ako kay V, halos pagod na rin ito. Tumingin din ako kay Harvey. Sa aming tatlo, dito ay siya lang ang hindi napapagod at hindi nawawala ng ngiti. Naglakad na ulit kami. Ibinuhos ko ang buong atensyon ko sa paglalakad. Ayaw ko nang pumalpak. Nagawa ko ng lahat itong lakad na lang ang hindi. Laking gulat ko naman nang magawa ko iyan ng tama. Lumapit na kami sa isa't isa ni Harvey at iyon ay parte na ilalagay niya ang kamay niya sa bewang ko. Ilang beses na namin itong ginagawa para maperpekto ang lakad namin. Ngunit hanggang ngayon ay parang may kuryente pa rin na gumagalaw
sa katawan ko sa tuwing ilalapat niya ang kamay niya sa bewang ko. Isinantabi ko naman ang kaba at katulad ng plano ay iniba ko na naman ang ekspresyon ko. Sana naman ay tama na ang nagawa ko at hindi na ako nagkamali. Masyadong strict to si V. Kaya kahit pagod na kami, ay walang titigil hanggat hindi nakukuha ang tamang lakad, pwesto at ekspresyon ng mukha. Okay na, tama ang ginawa nyo. Congrats, Anya. I'm sure you can win this. Kahit ikaw pinakamaliit sa mga contestant, bawing-bawi sa mga hubog ng katawan mo at sa ganda mong iyan. Hindi ko alam kung nangaasar ba ito o pinupuri. Samantala pansin ko naman na nasa bewang ko pa rin ang kamay ni Harvey. Kaya agad akong humiwalay. Sa hindi naasahang pangyayari ay natapilok ako. Napapikit na lamang ako upang ihanda ang sarili ko sa masakit na pagbagsak ng ilang sandali pa ay hindi natuloy. Dahan-dahan kong binuksan ang aking mga mata at bumungad sa akin ang maamo na mukha ni Harvey na sumalo sa akin. Sinubukan kong magpumiglas ngunit mas lalong humigpit ang hawak nito sa bewang ko na ikinakunot ng aking noo. Ano ba, Harvey? Bitiwan mo ako. Nagpupumiglas ako sa hawak nito. Seryoso lang ang mukha nito at nagsalita. Stop, Anya. Pag binitiwan kita, malalaglag ka. Sagot naman ito sa akin. Wala akong pake kung malaglag ako. Sigurado akong maraming tao ang makakakalita sa amin at mas gugustuhin ko na lang na malaglag kaysa pag-usapan kami ng buong school, kaya nagpumiglas pa rin ako. I said stop! Pagbabanta niya ulit sa akin, ngunit hindi ako natinag. Ibaba mo na kasi ako, pagrereklamo ko pa sa kanya. Hindi ka pa nagpapasalamat sa akin. Buti nga ay sinalo kita, kung hindi baka nasugatan ka. Can you just be thankful, Anya? Masungit na sagot sa akin ito. Bakit? Hiniling ko ba na saluhin mo ako? Natahimik lang ako at nanatili kami sa ganoong posisyon. Nagulat naman ako nang may narinig akong boses na kinagulat ko. May mga taong nakakakita na pala sa amin. Agad na nag-init ang pisngi ko. Tiliyak na magkakaroon na naman ako ng panibagong problema dahil sa lalaking ito. Simula talaga nung makilala ko ito ay sunod-sunod na ang problema ko. Sa wakas at binitiwan ako nito. Inayos ko naman ang tayo ko at nakayuko ang ulo ko habang kinukuha ang mga gamit ko. Naririnig ko na rin ang mga bulungan ng mga babae at iba pang mga tao kaya nahiya na rin ako. Siguradong pinagpiyastahan na naman ako ng mga chismosa sa ay ganda ni ate, sinalusan na lahat. Nandi naman be, kunwari pa natapilok, gusto lang yumakap kay kuya. Maganda naman si ate, medyo maliit lang, parang tatay niya si kuya. Wala na sis, kabog na tayo, dinaan sa landi. Lugi para naunahan na naman tayo kay Anya. Rinig kong bulungan ng mga tao sa paligid namin. Hindi ko na napagilan ang sarili ko. Dahil sa hiya ay dali-dali na akong tumakbo. Halos mapilay na ako dahil sa sunod-sunod na tapilok pero tiniis ko dahil gusto ko nang makaalis sa lugar na iyon. Nang makalayo na ako ay tinanggal ko na ang dalawang sapatos at binuhat iyon gamit ang kamay ko. Nakita ko kasing nagdurugo na iyon at hindi ko na rin kaya ang sakit. Habang naglalakad naman ako ay hindi ko na mapigil na umiyak. Palpak na naman ako at nakaranas na naman ng kahihiyan. Halos araw-araw na lang, yata ay puro kahihiyan ang nagagawa ko sa buhay. Napakamalas ko naman. Tuloy lang ako sa pag-iyak habang naglalakad palayo. Kahit masakit at tumuturo ng dugo galing sa paa ko, ay tuloy pa rin ako. Gusto ko nang umuwi. Samantala narinig ko naman ang pagsigaw ni Harvey. Nilingon ko ito ngunit patuloy pa rin ako sa paglalakad. Anya, wait! Pagtawag pa sa akin ito nang maabutan niya ako at hinawakan sa braso. Tumingin lang ako sa kanya habang patuloy at sunod-sunod ang pagtulong ng luha ko. Pinunasan niya iyon gamit ang kamay niya. Tumingin naman siya sa paa ko at nakita ko ang pagkagulat niya dahil napagtanto niya na nagdurugo na iyon. Agad siyang lumuhod para tingnan ang sugat ko at muling tumayo. Anya, you're bleeding. Let's go. I'll take you to the clinic. Akmang bubuhati na sana niya ako, ngunit pinigilan ko siya gamit ang huli kong lakas. Harvey, please, ayoko nang bumalik doon. Maririnig ko lang ang mga sasabihin nila. Walang gana na pagmamakaawa ko,
kay Harvey. Pagod na ako. Dagdag pa ang kahihiyan na inabot ko kanina. Gusto ko munang matulog. Gusto ko munang makalimot habang tulog. Tinitigan lang niya ako at hinimas ang pisngi ko. Inilapat naman niya ang ulo ko sa dibdib niya at doon ay narinig ko ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Kasing bilis ng tibok ng puso ko kapag kasama ko siya. Kinuha niya ang kamay ko, ang sapatos at bag na dala-dala ko. Tumalikod siya at lumuhod. Naguluhan naman ako sa ginawa niya kaya nananatiling nakatayo lang ako at nakakunot ang noo. Papasanin na lang kita, saad niya sa akin. Hindi rin ako nagreklamo at sumampa na sa likod niya at dandahang tumayo na siya. Habang naglalakad kami sa tabi ng kalsada ay tahimik lang ako. Wala akong ganang magsalita. Pinagmamasdan ko lang siya. Maya-maya pa ay may isang sasakyan na huminto sa harapan namin. Lumabas doon ang isang matandang lalaki at binuksan ang pinto. Ipinasok naman ako doon ni Harvey at siya naman umupo sa driver's seat habang ako naman ay nakaupo sa back seat. Tahimik lang ako nakamasid at tinitigan siya habang nagmamaneho. Kitang-kita ko ang pag-aalala nito sa akin na kinangiti ko. Hanggang sa narating na namin ang ospital na pinagdalhan niya sa akin. Halos lahat ng mga tao ay pinagtitinginan kami dahil pasan-pasyan niya ako sa likod niya. Ako naman ay tahimik lang. Sa sobrang kahihiyan na naramdaman ko kanina ay hindi ko na nagawang mahiya ngayon. Naubos na ata ang hiya ko sa katawan. Napapansin ko namang inaasikaso kami at tinulungan ng mga nurse at iba pang empleyado rito. At dinala nila kami sa isang office at nakita ko sa pintuan nakalagay na Office of the CEO. Kaya inaasahan kong ito ang may-ari ng ospital. Uncle Ty, paghahanap pa ni Harvey. Base sa pagtawag niya dito ay alam niya na ito ay kanyang tito. Harvey, long time no see. Naputol ang dapat nasasabihin nito nang makita niyang pasan-pasan ako ni Harvey. Agad namang inalok ng kanyang tito ang upuan sa may lamesa at doon ako naupo. Tahimik lang ako habang ang tito naman ni Harvey ay abala sa paggamot ng sugat ko. Si Harvey naman ay nakatingin lang at pansin ko medyo kumakalma na ito. Tinitigan ko naman ang tito ni Harvey. Sa tingin ay may nasa late 20s na ito, siguro ay 28 o 30 na siya dahil mukha pa itong bata. Kung tutuusin ay parang nakatatandang kapatid lang ito ni Harvey. Gwapo at matipuno rin. Napakagaling niya dahil hindi ko na naramdaman ang sakit sa paa ko. Minasahin niya pa iyon. Maliit na sugat lang. Nilinis ko lang para hindi ma-infect. Saad naman ng tito ni Harvey nang matapos niya akong gamutin. Uncle, si Anya nga pala. Classmate ko. Pagpapakilala sa akin ni Harvey sa tito niya. Kumunot naman ang noon nito. Classmate lang? Akala ko ay girlfriend mo. Ramdam ko naman agad na namula ang pisngi ko sa sinabi nito. Tumawa naman ang kanyang tito at si Harvey naman ay napakamot na lang sa batak niya. Mamaya pa iniyaya si Harvey ng kanyang tito para mag-usap kaya naiwan muna nila ako sa loob ng opisina. Gusto ko sanang tumayo ngunit ang bilin sa akin ng kanyang tito ay mas mabuti na huwag kong pilitin na tumayo. Kaya nilingon ko na lang ang ulo ko at nakita ko doon ang mga sertipikong nakasabit. Maya-maya pa ay nakabalik na sila sa opisina at si Harvey may daladalang wheelchair. Dahan-dahan naman akong tumayo para lumipat doon. Gusto ko sanang buhatin ako ni Harvey, ngunit tumanggi na lang ako. Dahil nakakahiya naman dahil naandun ang tito niya. Alagaan mo yan, Harvey, huling banat pa ng kanyang tito. Kitang-kita ko na naman ang pamumula sa pisngi ni Harvey. Sinakay ulit ako ni Harvey sa sasakyan at nagmaneho pabalik ng bahay. Doon ay sinalubong ako ni Mama at nagmamadaling pumasok kami ni Harvey. Binuhat naman ako ni Harvey hanggang sa aking silid dahil ayaw niya akong umakyat sa hagdan. Baka sumakit pa ang paa ko. Nagpahinga na ako. Hindi ko naman alam kung tuluyan nang umuwi si Harvey. Dahil pagod akong nakatulog, siguro ay dahil pagod na rin.